Dear DJ RG, bago ang lahat, gusto kong i-congratulate ang matagumpay na Hatawan 2023 sa anniversary celebration ng radyo natin Rojas. Itago ninyo ako DJ sa pangalang Bubbles. 21 years old, fourth year college, at kumukuha ng kursong Tourism Management. DJ, pangarap kong mag-travel hindi lang sa Pilipinas. Gusto kong malibot ang buong mundo. Pero hindi lang dahil sa malalaking oportunidad na pwede kong makuha abroad. Ang dahilan, gusto kong makita ang tatay ko. Pinalaki ako ng single mom, DJ. At halos burado na ang memorya ko kay Papa. 5 taong gulang pa lang ako nang naghiwalay sila ni Mama. Dahil hindi naman na taga Mindoro si Papa, wala akong kakilalang kamag-anak niya na makapagsasabi sa akin ng mahalagang impormasyon sa kanya. Isang kaibigan niya ang nakapagsabi sa akin na nasa UK na si Papa. Mahirap lumaking walang kinikilalang ama. Punong-puno ako ng katanungan sa isip ko. Kamukha ko pa kaya si Papa? Mabait ba siya? Minahal niya ba ako nung bata pa ako? O di kaya'y naaalala niya pa kaya ako? Alam mo DJ, si Mama ang sinisisi ko kung bakit ako lumaking walang ama. Hindi niya inamin sa akin kung bakit sila naghiwalay. Pero nabanggit sa akin ng mga pinsan niya na pera ang dahilan ng lahat. Hindi mayaman si Papa noon at bata pa sila na nagsama sila ni Mama. Si Mama, sanay sa luho. Sanay sa magarang buhay. Iyong hindi na kailangang magbanat ng buto para may maipakain sa pamilya. Ngunit ano pa man ang naging nakaraan nila o kung ano man ang naging pagkukulang ni Mama, nananatili ang pagmamahal ko sa kanya bilang nanay ko, DJ. Ngunit may kulang. May nawawalang bahagi ng pagkatao ko. Ang matagal ko nang gustong buuin, DJ. Ang katangian ng isang ama ang madalas kong hinahanap sa mga lalaking nakakarelasyon ko. Mas gusto ko ang lalaking mas matanda sa akin. Feeling ko kasi, maturity comes with age, DJ. Ang unang boyfriend ko noong 17 ako ay 25 years old. Inilihim ko pa yun kay Mama dahil alam kong tututol siya sa relasyon namin. Wala pang 1 taon ang aming relasyon nang naghiwalay kami dahil na rin sa immaturity ko that time. Naman ako nang magka-boyfriend ako ng 37 years old. Hindi rin kami nagtagal dahil malaking factor ang age gap namin. Ngayon naman hindi nagkakalayo ang edad namin ng boyfriend kong si Michael. Siya kasi ang pinaka-matured ang mindset sa mga naging manliligaw ko at gaya ko, galing din siya DJ sa isang broken family. May sarili ng maliit na negosyo si Michael sa edad na 22. At graduate siya DJ ng computer science, pero pinili niyang magtayo ng sarili niyang talyer.
Okay naman DJ sa simula ang relasyon namin. Hanggang sa nadiscovery ko ang mga katangian niya na hindi ko gusto. Bukod sa pagiging seloso, emotionally unstable si Michael. Lalo na kapag nalalasing. Sa tuwing nagkakaproblema kami, halos patayin niya ang sarili niya sa pag-inom. Nagbabantang magwawala o magpapakamatay tuwing tinatangka kong makipaghiwalay sa kanya. 2023, tuluyan na kami nagkalabuan. Mas madalas ang mga away namin. Awa na lang talaga ang dahilan, kaya ko siya pinapakisamahan. May pinagsimahan din naman kasi kami. Ayoko siyang biglain sa desisyon kong makipaghiwalay agad. Baka kasi hindi niya kayanin at tangkain niya muling magpakamatay, DJ. 4 months ago, nang nakilala ko si Elvis. Isa siya sa mga inactive FB friends ni Michael. Alam mo DJ, out of curiosity, in-add ko siya sa Facebook. Nagsimula sa hi and hello, hanggang naging regular chatmates kami. Taga Pangasinan si Elvis, 62 years old, balo, at may mga anak na pawang nasa ibang bansa. Hindi mukhang senior citizen si Elvis. Naikwento niya kasi na maalaga siya sa katawan at sa kanyang edad ngayon, DJ, nag-gym pa siya. Physically attracted ako sa kanya, DJ. Bonus pa na sobra akong na-amaze sa personality niya. Marami rin ako natutunan sa kanya gaya ng pag-handle ng finances, health and wellness tips, study tips, at mga usapang karir sakaling makapag-abroad ako. Kay Elvis ko natagpuan ang maturity na wala kay Michael. Sa maiksing panahon na nagkaka-chat kami, nahulog ang loob ko sa kanya. August ng unang meet-up namin sa Manila. Nagpaalam ako kay mama na magbabakasyon ako ng 1 linggo sa pinsan ko bago man lang magsimula ang pasukan. And that was happiest 1 week of my life, DJ RG. Araw-araw kami nakikita ni Elvis. Pasyal, kain, kwentuhan. Nag-click agad kami at sobrang komportable namin sa isa't isa kahit mahigit 40 years ang age gap namin. At age-wise ay pwede ko na siyang maging lolo. At nang umuwi ako ng Mindoro, buo na ang desisyon kong tapusin ang relasyon namin ni Michael. Nagpasya na rin akong sagutin ang paniligaw ni Elvis, kahit sa totoo lang, formality na lang yon. Pumunta ako kina Michael. Naratnan ko siya sa talyer, DJ. Bumubuelo pa ako kung paano ko sasabihin sa kanya ang gusto kong sabihin. Kung paano hihingin sa kanya ang kalayaan dahil hindi na maisasalba pa ang relasyon namin. Kinausap pa ako ni Michael na sabay kaming mag-update ng bagong profile picture. Out of random moment. Nagulat siya nang makita na friend ko raw pala ang kamag-anak niya. Tila binuhusan ako ng malamig na tubig nang nalaman kong kapatid ng lolo ni Michael, si Elvis. At yun daw ang laging nagbibigay sa kanya ng pera noong elementary siya at doon pa sa Pangasinan nag-aaral. Umakto akong normal kahit ang totoo DJ. Sobrang kinakain na ako ng kaba at sorpresa sa nalaman ko. Paano akong nagawang biruin ng tadhana? Sa dinami-dami ng lalaking kahulugan ng loob, sa lolo pa ng boyfriend ko.
Nagawa ko pa ring sabihin sa kanya na mag-cool off muna kami. Sa nalaman ko, hindi ko na alam DJ kung akma bang makipaghiwalay ako agad. Kalmado lang si Michael maliban lang sa sinabi niyang alam niyang may bago na ako. Ramdam niyang may iba nang nagpapatibok ng puso ko at nagpapasaya sa akin kahit hindi ko aminin sa kanya. Gusto niyang kilalanin ang bago ko para sa ikatatahimik niya. Knowing Michael, natatakot ako sa kahihinatnan ng lahat kapag nalaman niya ang tungkol kay Elvis. Paano ko sasabihin sa kanya ang totoo kong magiging komplikado rin naman ang lahat? Yung akala kong simple lang ang solusyon sa problema ko, hindi pala. Regular pa rin ang komunikasyon namin ni Elvis DJ RG. Nagpaalam siyang kung maaari uwi siya ng Mindoro para bisitahin ako at iba niyang kamag-anak dito. Pero nagsinungaling ako sa kanya para lang hindi matuloy ang balak niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, DJ. Sa ngayon, pinakikisamahan ko si Michael sa takot na ungkatin niya ang tungkol kay Elvis. At sa isang banda, nagigilty ako sa mga dahilan ko kay Elvis para lang huwag siyang umuwi rito kahit gustong gusto ko na siyang makita at makasama. DJ, hirap na ang kalooban ko. Mali ang sitwasyon. Alam kong mali ang mga naging desisyon ko noong una, pero hindi ko na mapanindigan ang mga bagay na kinikimkim ko. Napakabigat na ng bagay ko sa dibdib at araw-araw, pabigat ng pabigat ang dinadala ko. DJ, bakit ganito? Bakit ang hirap namang maging masaya? Ang gawing simple ang mga bagay-bagay na magpapasaya sa atin. Ano nga ba ang gagawin ko, DJ? At paano pa ako makakaahon sa sitwasyong ito? Please, DJ, tulungan niyo naman ako. Nagmamahal, Bubbles ng Oriental Mindoro.